Maing adlaw, pang world-class nga beauty care skills training atong gitanyag sa mga taga Barangay 34. Nagpasalamat ko kay na-appeal ko sa 27 na nag-graduate. Kung makakuan ko ana nga mag-graduate ko karon kay mag-apply ko anang parlor. Salamat ko kay Congressman Nograles kay naka-appeal ko sa iyahang beauty care. Ako kayo pagpasalamat kay Congressman Carlo Nograles na nakadawat ko mi og libreng kit na ami magamit nga sa paggupit, manicure, pedicure, foot spa. Nang hinaot kitang daghan pa ang matabangan, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan, dalat na usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalat na. Davao, Mindanao, Mangadlao, Saldi Chato, inyo alagad sa kalambuan daratanan gamatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Busa ba ni kami diri sa atong programa, inyong programa, Kalambuan Daratanan. Wa ako magidusara, akong kapartner, Rafi Bermejo. Mayang adlaw Sals, mayang adlaw Davao, kininyong galas kanunay, Rafi Bermejo. Okay lang Raf, atong bisita sa matag adlaw diri sa atong programang Kalambuan Daratanan. Pinarangga sa Katawan Siyudad sa Davao, 1st District Congressman Carlo Nograles. May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanang mitanaw ug naminaw karon sa atong programang may adlaw ning tanan. Usa kay lauman na yung mga panahon na para sa atong mga televiewers, sa atong mga tigpaminaw. Siyempre, mga butang nga atong hisgutan diri sa atong Kalambuan Daratanan, masayiran nyo pinag-isab ni Rafi Bermejo. Salamat Sal, sama sa kanunay, no? Mangayo gyapon kita kasayuran diya sa mga aktibidades sa Kongreso, no? Ang Congressman Carlo Nograles. Ug guys, gutan nato Sal kining umabot nga State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Ug tanawon sa nato, balik lang taw ta diri sa naitabong peace negotiation sa gobyerno ug sa MILF, no? Kunya tanawon nato ning RH bill Sals, kung buhi pa ba ni o patay na, ang sabi na itabo nini, no? Atong pangutanon sa congressman, kalambigit nini, o siyempre, ang mga pangutana sa atong kabaranggayan. Sals? Okay, ako din ipasupot ko kang Congressman Carlo Nograles sa unang mga pangutana, nini, kining hapit na mabukas ang Kongreso alang sa third regular session, Congressman Carlo Nograles. Kundiin, diha matudsab si Presidente Aquino sa iyang ikatulong SONA State of the Nation address. Excited ka ba para sa bagong legislative work, Congressman Carlo? Basta trabaho, excited magitag kanunay sa naidaghan trabaho labi na. So, siyempre, we're looking forward na balik na po mi sa among third regular session. Kay gusto po na mo makita kung unsa na po ang among i-focus karon sa among legislative agenda. Nasayon man punta na mao kini ang last session sa Kongreso, murag last regular session sa Kongreso, ikatulo. Kay human ani election naman. So gusto pa na pong mahibawan kay mao ni ang katapusan sa 15th Congress, gusto pa na mo mahibawan kung unsa pud ang mga focus karon sa atong speaker, kung unsa po yung focus sa siyempre sa Senate President ug siyempre sa atong presidente na mao kini ang siguro makita nato karong maabot na State of the Nation address. Hopefully usapod ka na sa iyang isulti sa iyang State of the Nation kung unsa pod ang iyang mga legislative priority bills na gusto niyang ipapasar sa Kongreso before matapos ang among 15th regular session. Panahon sa inyong break, Congressman Carlo Nograles, permi kang makitaan sa halos tan barangay din sa unang distrito ning atoga siyudad sa Davao. Ang ato mga tigsubay diri sa atoga programang Kalambuan Daratanan, gusto sab gumasayod unsay mga ayuhang nakutlo sa imong pagbisita sa matag barangay nga mga ila ka kining maingon nato ba nga gusto sab na mahibaw-an pinagi kanimo, Congressman Carlo? Well, kining atong pagsuroy nato sa mga barangay, appeal man diya ang atong consultation, no? So, siyempre, ang kanunay natong ma-experience diha, pagsuroy nato, siyempre, ang mga problema may tungod sa
kalusugan sa ilang kalawasan. So kasagaran na yung mga pangayoon nga mga tambal, mga medisina ana. So ato na silang ginatabangan pinaagi sa atong CMAP. Of course, ang ubang mga problema ug mga panginahanglan nila sama sa mga livelihood. So doon na po tayo maginahatag ng mga livelihood projects para kanila. Naapod ka na para sa scholarship, sa college ba or dili ka sa technical vocational. So amo silang ginatudloan ug unsaon ang pag-access sa atong scholarship program. Of course, appeal po diha mga problema may tungod sa mga baha. So amo pong ginalista na siya ug among gina-appeal sa atong priority programs. Na po yung mga request para sa mga kalsada, mga road concreting, road cementing. Then doon na po yung mga request for the basketball court, mga covered court, pag-repair sa mga barangay halls, mga health center, yun ana. And then, of course, na po yung mga problema may tungod lagi sa trabaho, sa employment, or dili kaha kining nutrition or kining feeding program para sa barangay. And then, doon na po mga panginihanlan may tungod sa literacy program, yun ana. So, kining tanan, apil sa atong konsultasyon, siyempre, atong ginalista ang tanan, unya, ginapangitaan na itong paagi kung unsa ba o kinsa ba yung mga departments or kinsa yung mga ahensya sa gobyerno, pwede natong duulan para makahatag-tag inaaning klaseng hinabang kung dili pud namo pwedeng ipaagi sa atong district office. Pero kasagaran man sa mga request, masolusyonan man namo dayon. Pero naalay mga pipila ka mga request diha na magkinihalan gyud ko sa suporta sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. So, isip representante, siyempre kita ay nag-access diha para as representative sa atong mga katawhan. Congressman Carlo, medyo malahi lang tagamay, no? Doon ay report nga mong nadunggan nga imong gisultihan ang Commission on Higher Education o ang CHED na ipaundang sa mga eskwelahan ang pagpalit nining iskandaloso kay nga mga libro. Gusto mo masayod na Congressman kung unsa ka iskandaloso ning mga libro nga issue karon? In fairness para sa Davao City, no, kini nga mga report nga nagsumbong sa dili man ni siya gikan sa siyudad sa Davao, no, gikan ni sa laing sa Manila, punta na sa Metro Manila ni siya. So base sa katong mga nagsumbong sa COA, maulagi ka na ay mga ipapalit lagi na required na mga libro para sa estudyante. Unya, ang kantidad lagi is niabot og 10,000. So, na-shock ko. 10,000 para sa libro. 10,000 para sa textbook, ana. So, nakaingon lagi ko, unsa ba yung mga patakaran sa Commission on Higher Education when it comes to kining mga reading materials or mga textbooks? Kay lagi, naibalo magyuta na pag-abot sa tuition fee, gina-control man as much as possible, gina-control na sa CHED. Kung na tuition fee increase, kinihanlan mo, agi ka na sa proseso sa CHED, kinihanlan aprubahan ka na sa CHED, kinihanlan ipakita nimo kung ano magkinihanlan kag tuition fee increase diha sa imong eskwelahan. Then, aprubahan na sa CHED before ka maka-impose sa tuition fee increase. So, nakingon lagi may na basin indirectly, kung dili nila pwedeng i-increase ang tuition, base dito nilang ipaagi sa mga libro. So, you know, those are things na ginaisip pod nato atong ginahuna-huna pod kung yung anak pod ka iskandaloso ang presyo sa usa ka libro, di ba? Unya required lagi daw. So, we are considering filing a resolution to call for an inquiry in aid of legislation kung unsa ba gyud ug asa ba gyud kutob ang CHED sa pag-impose og mga regulation when it comes to kini mga required na mga textbooks. Do we have a standard of how much ang pwedeng ano ang acceptable na textbook, magkano ang acceptable textbook, o kung naabatay standard na kutob lang ta diri, naabatay gina-impose sa mga guidelines para niana. This is something that we really need to know. So, mao na, pagkasumbong sa COA, mao po na ang akong reaction. Okay. Unsa po lang imong ikasulti sa rason, Congressman Carlo, nga kinahanglan mahal daw ang libro kay taas naman daw ang standard sa edukasyon. Pero 10,000, murag
sobra man po kaayo. So, kung maulagi na ang pangutana, kung dili pwede 10,000, pila? 5,000. Medyo skandaloso pa ng 5,000, di ba? Yung libro ng 5,000. Pwede ba ang 3,000? Pwede ba ang 1,000? Maulagi ng ingon lagi nako na, we have to have some sort of guidelines here. Kunya, gawas niya na, are these books available sa library sa school? Kay what if ang usa ka bata, gikan sa pobreng pamilya, nang hiningkamot yung tao ng ginikanan na maka-eskwela siya, naningkamot sila makabayad sa tuition, gani, gives pa gani itong pagbayad sa tuition, di ba? Karon pangayuan siya og requirement na malit ka aning libro kay kinihanlan natong basahon kini pag-abot diri sa atong mga lesson sa atong kurso para makatapos kasi mong kurso. Ang pangutana kana nga libro available ba sa library? Kay para kung dili maka-afford ang bata, tunta na naapod siya access diya sa library as a reference material, photocopy man lang or whatever, di ba? Ma-access man lamang niya og ingana. Kaya di man siya makapalit, man siya igong kwartang palit o bisan 1,000 peso ng libro, butang nato. Kung dili siya 10,000, 1,000 pesos. So, unsa na lang ni, kung ang bata ba, dili ka afford sa 1,000 peso nga libro, kinihalan mo quit na siya, kinihalan mo balhin mo kambyo na siya kurso, ato na siya laing kurso, kurso nada lang gyapon. Kung kurso nada gid niya kang maong kurso, unsaon naton iron? Di mapugos to palit og mangutang na lang ang ginikanan aron makapalit og libro, di ba? So mao lagi ni what are the guidelines or the standards that we will use pag ingon ani mo ingkag kay kinahanglan magyud na kay taas man ang standard lagi pero ang pangutana diha kung dili maka-afford ang bata unya biyaan na lang nato ang sitwasyon nga inaana mao man gani maghatag ta og edukasyon kay para ang pobre in taong pamilya makaahon sa ilang kapobrehon. Diba? Ug ang edukasyon pinakamaayong pamaagi para makatrabaho siya. Pero kung ang access lang gihapon sa higher education, dili niya gihapon ma-access tungod kay dili man sa tuition pero sa mga palitunon sa eskwelahan, mga libro lagi nagikinihanglan, then how will we help the family rise above the poverty or how will we help the child now fulfill his dreams, diba? So lisod pud kaayo. So that's the reason why doon na kita Commission on Higher Education. Ang pangutana is, appeal ba ni sa mga regulations sa Commission on Higher Education? Okay. Nabasa na mo sa mga mentalaan, kining imong giingon nga Congressman Carlo Nograles nga pipila o adunay pipila ka mga eskwelahan nga aduna ba giingon nato nga posible nga sabot tali sa mga eskwelahan, pipila sa mga eskwelahan o kini ma-supply sa libro. Pabor pa sabta dami sa dugang kalabutan sa mga Well, wala ta kabalo ni ana, no. Mao lang ni ang ginigawa sa mga suspicions. Gikan pud ni sa mga nagsumbong. Na base na ay collusion, base na ay sabot diha or whatever. So of course, we don't want to be that suspicious pero posible pod, di ba? Wala ta kabalo. So kung dunay inganaan klaseng mga collusion na inganana, panagsabot, we have to break that, di ba? Kay dili na ni maayo. Ang tumong nato ani, we provide education para maka-graduate ang bata, makapangitag maayong trabaho para makaahon sa kining kapobrehon lagi, o sa kalisod. Unya, sige taghatag og scholarship, sige tag ingon ani, tungod kay gusto lang kita na moasinso ang mga batang Pilipino. Human, naari ay mga laing mga eskwelahan diha na gihimo ng negosyo ni. Dili pud maayo. I know, it's at the end of it all, lagi negosyo ni siya, but kinihanlan napud tay social responsibility, dili ba? Dapat angay-angay lang. Oo, dapat dili ba na ay some sort of social obligation pud nato kini. Dili man pwede puros bottom line lang atong tan-awon diri, dili man pwede na puros negosyo na lamang. Ginansya na lang. Or ginansya na lamang. Diba? So, kinihanlan, tan-awon pud nato. Government is there to prevent ang inaning klaseng mga abuse. Kung may mga pag-abuso ng inani, dapat diha na mosulod ang gobyerno. So, government is there to regulate these sorts of abuses. So, pangutana lagi, kinsay mag-regulate, which is the body, ang Commission on Higher Education. So, mao na ang pangutana lagi nato. Do we need to impose new laws or new rules para
to prevent kining klaseng pag-abuso. Now hinuon kining istorya dili man kaayo ni siya I mean I don't think it's ingon ana karampant. Karon lang kung nakadungog og libro na 10,000 lagi. But diha lagi nagsugod sa usa ka eskwelahan butang nato na dunay libro nga 10,000. How many more will follow, di ba? Basi kung makalusot ni, ang dili nato gusto kung makalusot ni, basi naapoy magpalusot na lain. Malaghan, magkatay-katay. Niya, mao lagi na siya, mahimo na siyang trend o mahimo na siyang, di ba, practice. Now, medyo karon pa lang daan dapat Sa tao na. dapat karon pa lang daan putlon natin eh. Ang atong mga gidikanan sa mga estudyante sa nga sa matag karugunya naminaw sa atong programa Kalambuan Daratan. Unsa ba imong mga mensahe alang kanila kung Well, kung naa sila gustong isumbong na yun aning klaseng pag-abuso, naman atong opisina, pwede sila magsulat, pwede sila magtawag, pwede sila magpadala sa Facebook or whatever, mag-email. Kay para i-schedule man namong atong inquiry in aid of legislation. Samtang wala pa ta nag-inquiry, basin makapadala na sila og mga inaning klase nga mga impormasyon na makatabang pud sa mua sa among pag-investigate. So karon pa lang daan kung naa na sila yung mga nahibaw-an ng ginana or naa sila mga experience ng inana ug mas maayo makasulti gyud sila kung asa nga eskwelahan ni or ginanang klaseng impormasyon ba unsa nga kurso ni, unsa nga year level ni, unsa nga libro ni o pilay kantidad o pilay presyo sa libro nagipapalit lagi etc. Or ubang pa mga ginanang klaseng abuso kung mahimo isumbong na nila sa mua sa ako or sa among opisina kay para mintras wala pang investigation at least ma-compile na namo ni siya kay para inikabot sa panahon na mag-investigate na ta na natay mapakita na inaning mga anecdotes o kining mga istorya o kining mga sumbong nga ingon ani so para makatabang po sa investigasyon. Okay. Luwi po ng mga ginikanan sal, sabi sa mga mag-uuma sa Gilaguyod, Cabaw, Brinda, dos Mao. Okay, anyway, Congressman Carlo, atong hisgutan ning sulod atong hisgutanan, no? Hilabi na kining umaabot ni katulong suna sa atong Presidente Aquino. Unsa ba imong mga expectations sa mga suna, Congressman? Well, sama siguro sa mga SONA in the past, State of the Nation, dili lang kay President Aquino, kundi sa ubang pa mga pangulo, mga presidente nato. Of course, we expect na siyempre yang isulti dito kung unsa may mga accomplishments niya and unsa pa ang iyang gustong i-accomplish in the future. Pero para sa kini nga ikatulong SONA, I think the focus should be more sa atong ekonomiya. And unsaon ang pag-translate sa maayong ekonomiya para ngadto sa ordinaryong tao labi na sa kadtong mga nangita og trabaho. So how does the economy now translate to job generation? How does the economy now translate to employment? Ug unsaon nato pag-maintain sa gwapong ekonomiya para sa atong nasod, not only for this year but for the years to come. Kaya kung imong i-graph ang ekonomiya sa atong nasod, Pilipinas, mapansin gyud nimo na sama sa atong experience karon, pagsugod sa termino sa presidente, medyo ang ekonomiya nato or ang atong economic growth or atong economic indicators nasa ubos, baba gina siya. Pagsugod sa iyang first year o second year, mapansin mo nagataas na siya. Pag abot sa ikatulong or half mark niya, half term mark niya, o ikatulong niyang tuig, taas mo na siyang pinakataas. Antod sa ikaupat tingali. Pag abot sa ikalima, ikauno, antod sa last term niya, baba na po na siya. And then pag kambyo na po ng bagong presidente, gikan dito sa ubos, saka na po na siya. And then midterm na agi na sa pinakataas. Sama sa karon. So kini ang midterm karon, kita nimo ang stock index nato taas, ang economic growth nato itaas na sad, ang GDP growth nato itaas na sad. So ana gyud ang atong trend. Ang trending nato. So mao nang ginang-ingon nila boom and bust lagi ta.
baba na sad, saka na sad niya, baba na sad, ana gyud na. Every 6 years mao na siya ang trend. Even the time of President GMA, pag kambyo niya kang President Erap, and then nag-serve siya og half term, and then nag-serve siya na po siya og full term, mao lang gyapon ang trend makita nimo. So ang always na pangutana diha is unsaon di ay nato kining pagsustenar sa atong economic growth na dili na siya mubaba. Ug mao kana ang dapat tubagon. Ug mao kana ang pangutana na dapat tubagon kining karong SONA ug sa mga umaabot pa mga State of the Nation. How do we maintain the economic growth of the Philippines na dili na pud siya mubaba pag-abot sa panahon na natapos na ang or patapos na ang termino sa presidente. Na magiging ingon na pag-abot sa ikatulong at tuig sa presidente or katulad ng State of the Nation address, going towards the end of the term, matawag na nimo ang presidente na lame duck president. Kay patapos na iyang termino. Labi na sa 5th year niya, padulong na sa 6th year, lame duck na siya. So, ang economy also follows that. Namurag tingali, ang mga tao, medyo alanganin pa sila mo invest, murag mo ilang i-pull out ang ilang investment or whatever, you know, something really happens to the economic growth of the Philippines pag patapos na ang term sa presidente. Karon, na sa midterm mark ang atong Pangulo. The question is, in terms sa economy sa Pilipinas, what do you do to sustain that growth? What do you do to provide jobs? What do you do to address employment? So, humana ta sa first 2 years, no? Kung unsa iyang gustong ayuhon, unsa ayusin niya, gihimo, gibuhat na to niya. Now, dapat take off na ta. Now, how do we take off? Naga-take off na magyuta, how do we sustain that momentum and how do we keep that momentum? Mao na pangutana. Okay. Congressman, nasulti na ni Presidente Aquino ang duha sa iyahang State of the Nation address, no, atubangan sa Kongreso. Ug sayad mi nga nakasaksi ka, panahon sa iyang gibat-bat kini, no, diha sa 15th Congress. Ang pangutana, maingon ba nimo kung nahatag ba ni Presidente Aquino ang iyang mga panaa dito sa iyang duha ka State of the Nation address, Congressman? Yes, I think so. Kay actually, kung atong i-compare, no, sa first State of the Nation address ni President Aquino, ang concentration niya is murag tog expose na SONA na iyang gisulti dito ang tanang mga abuses sa gobyerno, ang abuses sa mga government, mga GOCC, ang abuses sa example niya, ang NAPOCOR, ang DPWH, ang NFA, ang PAGCOR, kining tanan, ang MWSS, kining tanan gi-expose niya sa first State of the Nation address niya. So, what happened? After the first State of the Nation address, naghimo og balaod GOCC law, bagong GOCC law ang Kongreso, ug gipirmahan to ni Presidente. Unsay nahitabo? After na pirma ng GOCC law, ang nakabutang dito, ang term sa mga kini mga GOCC officials na appointed is only 1 year. Every year, i-renew na siya. So kung non-performing ang appointed official sa GOCC, tigbas. Walay renewal. Tapos nagbutang ta og mga safeguards para dili maabuso, labi na ang ginahatag nga mga bonus, ang mga perks, ang mga privileges, gibutang nato na sa GOCC law. So after sa first SONA, immediately nag-action ta. So ang first SONA niya is mostly dito sa mga abuse ana. So butangan nato na siya og solusyon. Sa second State of the Nation address niya, naghiskot siya about kining no wangwang. Ano rin gawas ang mga wangwang, mga daghan kayong gisulti about no wangwang policy sa gobyerno. So karon, padayon lang magyapon, no wangwang. Diba? No sa mga abuses, mga shortcuts, etc. So karon stricto na kayo sa governance ni President Aquino, karon stricto na kayo, everyone's on their toes. Hadlok ang tanan magkamali kay imbestigahon lagi, etc. Then naghiskot po siya about ang stock market nato na at that time niabot na ta sa 4,000 points sa stock market. Karon na sa 5,000 points, di ba? So taas na. Ang credit rating nato nag-succeed or misaka ang credit rating nato that time
sa State of the Nation address niya. Karon nisamot na pod og increase ang atong credit rating. Then he also talked about ang CCT, ang conditional cash transfer, which karon ongoing lang gyapon gani gusto ra pod i-increase. Then he started talking about unemployment lagi. Diha lang gyapon pod sa unemployment, although between 2010 to 2011 to 2012 murag nagadip gamay ang atong unemployment. There's still a lot to do, no? Yeah, sa unemployment. And then of course gihisgutan pud niya ang synchronization sa ARM elections diha sa 2016 elections, and we did that in Congress. Ipostpone na tong ARM elections kay para synchronize na siya sa elections sa 2016. Gani karon nag-appoint si President Aquino og mga opisyales sa ARMM. So mo na siya karon. So that was also been fulfilled. And then of course nasulti pod niya dito ang pagpili sa bagong ombudsman kay bago lang pod nagkaroon og impeachment na mi-resign ang daang ombudsman, and in his SONA he pronounced kung kinsa ang pilion niyang bagong ombudsman, and now we have the new ombudsman. So kung atong basahon ang State of the Nation address ni President Aquino, the first and the second, halos no kadaghanan sa kadtong iyang gisulti dito natuman man. Okay. Salamat, Congressman. Charles, i-reserve sa imong pangutana, no? Ato sa ngayon ang katawhan nga break sa tagadiyot ato sang hatagan og gamay panahon ato pahinumdom. Balik tayo mo gaw. Kalambuan, dalatana. Maayong adlaw. Tatake ang medikal nga pagtagad nga atong gihatag sa taga Barangay Maa atol sa ilang pagselebrar sa araw ng barangay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles sa inyong tabang diri sa among barangay. Unta magpadayon ka sa imong maayong binuhatan. Daghan kay salamat Congressman Nograles sa imong pag-ani diri karon sa Barangay Maa para diri og medical mission. Usa siya sa nakatabang diri sa among barangay karon. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles sa iyang libre check-up sa Barangay Maa. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayon sa pag-alagad kaninyo sa Tatake. Maayong adlaw, nagatuyok ang medical mission nato diha sa mga barangay. Ang mga balatian dunay tukmang pagtagad gikan sa atong volunteer medical team. Daghang salamat Congressman Nograles sa imong paghatag sa mga tambal para sa mga mama ug sa mga bata. Nagpasalamat ko og dako ni Carlo Nograles kay ihatag siya og libre nga tambal sa mga bata. Kung ipabot akong personal nga pasalamat no in behalf sa Barangay Council ug sa katawhan di sa tibuok Barangay Balyok, ang among pasalamat sa iyahang mga programa sa Barangay Balyok diri sa atong legal mission, libre ang tambal, libre ang pagpa-check up. Magpadayon ang atong Oplan Kalusugan program kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatake. Kalambuan, dalatana. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan na atong padayag Kisgot Charles ang State of the Nation address. Okay, Congressman Carlo Nograles, sama sa miaging SONA, ginadahuman sa mga magbalaod nga ibatbat sa presidente kung pila gyud ang iyang kinahanglan nga pundo para parang sunod tuig. Ug tungod lagi kay election naman 2013. Adun nagkabay mga panlantaw nga moagi sa butas ng karayom o bangag sa dagom ang mamahimong deliberasyon sa pundo una pa kini maprobahan, Congressman. Bangag sa dagom ha. Butas sa kaya. Well, ani na lang no. Normal man na sa budget deliberations na siyempre tukion yun namo among isa-isahon yun ang kada item, tanawon kung pila ang nagasto last year, pila ang nagasto kinahanglan this year, asa na yato ang pundo last year, asa gigasto unsay accomplishment, etc. etc. So that's regular.
We will not be doing our jobs kung dili mo mga tanaw yung ana. So, kung ana lang ang mga pangutana, ana lang ang mga deliberations, ana lang na pag-imbestiga or pag-clarify para maliwanagan lang kung asa igasto ang kwarta sa katawhan, okay lang na siya, walay problema. Mapasar lang gihapon nato na siya. Ug kung hisgutanan gamiton daw kuno sa 2013 election, mas makuyawan ta kung magkaroon og reenacted budget. Mas safe ta ug mas maayo para sa atong nasod, para sa tanang katawhan. Kung magkaroon ta og 2013 budget. Kesa dili nato mapasar kini, magkaroon tag reenacted budget. With a reenacted budget, daghan ang pwedeng daghan ang mahimong lump sum, daghan ang pwedeng jambulon nga mga pondo. Kaya siyempre, tapos na, reenacted man good. So, kining project tapos naman, humana na siya. So, dili na ito pwede simintuhon og balik. So, the Secretary of DPWH now has the power to move that budget somewhere else. So, mas dangerous ka na kung reenacted. Because magkaroon og kining power ang atong mga department heads, mga ahensya, na imbis kay tapos naman na siya, tapos na ang project, tapos na siya, pwede na nimo na siya i-transfer sa lain. So, that will now become savings and then you can transfer it na i-power ang secretary o president na i-transfer. So, it will be for everyone's benefit kung magkaroon ta og 2013 budget. At least, diha, may bawaan yun na to, kini item yun ni, diri ang money ang gasto. Kini ang budget para diha, kini para diha. Naka-line item yun na siya. Mas safe ta diha. Kesa reenacted ta, di ta makapasar, and all the congressmen and senators know that. Na kung gusto gyud nato makagamit og budget para sa umabot na eleksyon, gusto gyud ta makajumble of funds, reenacted budget ta. So, alam ng lahat yan. That's why we will really make sure that a budget is passed. Kay mas importante doon na kita'y tinuod nga 2013 budget kaysa reenacted budget. Dako ang gigahin sa Malacañang alang sa Conditional Cash Transfer Program sa DSWD karong sunod tuig. Congressman Carlo Nograles isip Assistant Majority Leader diya sa Kongreso. Congressman, unsa man pagmatuod sa Kongreso nga sa katawhang Pilipino ba nga dili magamit ang gingong pundo para ngadto sa PDDI? Siyempre, sa atong mga budget deliberations, pangutanon nato kung asa gigasto ang kwarta, kay ngayon man sila increase last year. So, tanawon nato asa padulong, asa kinsay nakadawat, sa mga pangalan, asa nga area, tanawon nato unsay basis, etc. Then, pangutanon po nato, tanan ba na disburse? Or naabay savings? Pila ang savings? Asa niya ito ang savings? Etc. Then, I heard that there's also a COA report, Commission on Audit report, particularly diha sa CCT. So I'm sure i-bring up po na siya ang COA report. Kung unsay nakabutang sa COA report, pangutanon po natin ang DSWD kung unsay ilahang reaction sa COA report, unsay ilang kasulti sa COA report, etc. And I'm sure a lot of congressmen will also ask, particularly sa akong distrito, sa among distrito, yun ana. So kining tanang mga concerns o ginana, hisgutan manggihapon po na siya during the budget deliberations. And as I understand it, even si Senator Drilon is also calling for an investigation to look into kining mga details regarding sa CCT disbursements. Okay. Sa mga miaging deliberasyon sa Pondo des Kongreso, Congressman Carlo, makita ka sa katawhan nga makigharong dito sa Balay-Balauranan aron mahatagan og makiangayong bahin ang Mindanao. Hilabi na ang unang distrito sa atong dakbayan sa Davao. Kung pangutanon ka, Congressman Carlo, pila ba ang angay nga pundo, ang angay bahinon sa Mindanao ug Davao gikan sa 2 trillion nga national budget? Ang promise naman nila has always been 30%. We should always aim for 30% para sa Mindanao. Okay. Diba? So with 30%, dapat happy na ta. Because that's already 1/3 of the budget. Diba? Well, not exactly 1/3. But
Almost, no? 33.33 man ang 1/3. So, mas makuha lang na sa Mindanao ang 30%. And we always aim, kaming mga Mindanao legislators, we always go for that 30%. Diba? Kaya wala pa ta nakaabot diha. Okay. Wala gyud ta nakatagamtam og ginanang klase nga budget na 30%. But in fairness, to be fair also, compared naman ang 2010 na budget, 2011 budget, 2012 budget, na incremental increases naman. So, diyan na punta padulong sa 30%. So, mao na ang atong i-push. Okay. Isgutan ng Mindanao ug panggobyerno sa nasod, Congressman Carlo. Doon ay report nga dako daw ang progreso no sa hisgutan ng kalinaw tali sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front. Doon na kabay kasayuran sa mga progreso, Congressman? Ang sa akong naibawaan, last July 16 to July 18, na sila sa Kuala Lumpur para sa continuation sa peace talks. And sa akong pong nahibawan, ang nigawa sa peace talks is nagkaroon na sila og agreement kung unsay mga mekanismo ang gamiton para diha sa paghimo sa usa ka transition commission. Now, kining transition commission mao kini ang mahimong precursor na sila ang transition commission that will prepare for a kining ginatawag na provisional government diha sa ARMM region sa Bangsamoro areas. So kining provisional government no will be ang provisional government in preparation po sa new political entity that will govern diha sa mga region. So kana ang nigawas sa peace talks. At least, at the very least, doon na sila'y agreement sa mechanism for the Transition Commission in preparation for the eventual political entity na i-establish dito. So, it's very technical, wa takabalo sa kining mga detalye, and I think that they're leaving it na ana. Basta ang bottom line is, the bottom line is wala na palpak. Nagpadayon lang gihapon. So, very promising lang gihapon na diha sa July 16 to 18 meeting nila, at least nagkasinabot lang gihapon sila. Mo na importante. Kesa natapos ang meeting na nag-away sila. So, basta nagkaroon sila ng agreement on the mechanisms to follow. So, that is again in preparation for another round of talks. So, again, it's very technical but very promising lang yapon. Nasayod ming isip membro sa Kongreso, gusto sabdi mong magkahatag og contribution sa isgutan ng kalinaw sa Mindanao sama sa pagpasa og mga balaod nun nga suporta sa maong nga proseso. Kining matagan ba minimo, Congressman Carlo Nograles, mga kalambuan, unsa katong mga balaod nun nga imong ginasuportahan nga dunay kalabutan sa peace process, Congressman? Una sa tanan, maghiskot naman sila na preparasyon para sa bagong political entity, new political entity lagi. So, siyempre, maghimo sila new political entity, magkinihanlan sila og tabang suporta gikan sa Kongreso. Kay obviously, before ma-establish ang new political entity, kinihanlan po sila balaod, tingaling nga ipapasar diha sa Kongreso. So, mao ning among ginasulti karon kaming mga kongresista diha sa Mindanao ug sa uban pa mga parte diri sa atong nasod. Gingon mi na kung makinihanlan og suporta ang peace talks, makinihanlan og bag-ong balaod na ipapasar sa Kongreso, we're very willing. But obviously, we'll have to look first at the framework. Tanawon sa namo unsay istruktura aning new political entity, and we have to compare that and study it. Kung unsa ba ni, haon ba ni sa atong mga balaod o sa atong constitution. Diba? So, isip tigpanday sa balaod, kung magkinihanlan ng balaod, mao ni ang among gisulti na suporta. Diba? Just to find peace in Mindanao, obviously, if we need a law for the new political entity, we're more than willing to help. Base sa natabong peace negotiation dito sa Kuala Lumpur, gibarugan sa MILF nga ang ilang demand nga maangkon ang sub-state
ang mga abogado sama nimo Congressman Carlo Nograles. Kaya bang gingon karon nga nagatuo ba ka nga kikinahanglan gayud nga usbon ang constitution o mag-charter change ta aron nga matagan kini o ga katumanan mo yun kaban ni Congressman? Sa akong nasabtan man gud, kining substate dili kini substate na sa tan-aw nato nga magse-cede na or gustong buwag na sila sa tua o hiwalay na gyud sila sa tua. I think they're looking more of a sub-state in the concept of a federal state. No? Murag federal state ni siya or federal form. So, dili ni siya tungod kay gusto na sila malahi sa Pilipinas o naa na sila laing nation diha, no? I think it's more in the concept of a federal state. But nevertheless, kung federal state ang gikinihanan, yes. Kung mao na siya, sa akong tanaw, kung federal state yun ang gusto, I think we'll have to amend the Constitution. Kay ang federal state sa pagkakaroon, I don't know how it can tie up with our present Constitution. Murag, wala magoy nakabutang diha nga na ay state, federal state ang atong republika. Na ay autonomous region, but not a federal state. So, maulagi ka na, ulaton siguro nato na matapos sa ang ilang mga peace talks, peace agreements, and we have to see kung unsay framework, unsay struktura aning maong bagong political entity. Congressman Carlo, na balita kaniadto no nga gisgutan ni Speaker Belmonte ug ni Senate President Enrile nga kinahanglan or posibleng ilang iduso kining gitawag og charter change, no? Pwede ba mahitabo ang charter change para lang sa kining ginatawag og sub-state idea sa MILF? Tingali, kung maulagi ka na ang gisabutan ang agreement gyud sa atong gobyerno ug ang MILF na gilagdaan or gipirmahan sa tanang mga parties ug mao kini ang ilang kasabutan, I think if we need to amend the charter kay mao gyud na ang importante para magkaroon ta og political peace, then maybe on that issue itself malagi na kung magkinahanglan ta mag-amend ng charter, there's no other way but to amend the charter. Basta mosugot lang ang tanan. Kung ikaw ang mag-usab sa konstitusyon, Congressman Carlo, unsa-unsa nga mga provision ang imong gusto usbon sa mga konstitusyon? Alam mo, marami ng mga institusyon ang nag-aral about this whole charter change issue, no? Pinag-aralan talaga. In fact, ang UP and Ateneo have done studies na ang conclusion sa ilang studies, ingon sila na base ng atong nasod, Pilipinas, might be better off under a parliamentary type of government. Ug syempre, naapoy mga advocacies or advokasya may tungod sa federal state or federal form of government. Diba? So, mao kini ang dapat natong studyohan. Labi na karon na kung ang magkaroon og federal state kining ARMM, dili na siya ARMM, mahimo na siyang federal state. Ay posible po na sila lang. Kay siyempre ang tanan sundog na mapuno ng uban o kung sila na ay federal state dapat kita po na ay federal state. Ug labi na diri sa Mindanao na kusog kaayo ang call for federalism dinhi sa Mindanao. Bibo ni kay 7,100 islands. No, but you could regionalize it, region na yan, maging state na yan siya. So mo na siya. Basig these are the things na kinahanglan pud natong iskutan. For the record, Congressman Carlo Nograles, kinahanglan ba nato mag-chat-chat karon o sunod na lang? Mao lagi na ang pangutana. Ang pangutana is napabatay oras. Napabatay igong oras. Na patapos naman ang patapos naman ang regular session sa Congress and padulong na punta sa eleksyon. So, ako sa akong calculation, murag lisod. Maybe sa next Congress, sa 16th Congress. Labi na kung naay suporta gikan sa Pangulo. Pero kung wala suporta gikan sa Pangulo, ug dili nila sayuhon kining movement for charter change, maglisod ta. Labi na karon, murag i-fast break na pud nato, people will become suspicious. So wag na lang. Adunay report karon nga basin may kalimtan na sa Kongreso hisgutanan gani nga reproductive health bill. Unsa imong ikasulti may kalabutan sa maong hungihong Congressman Carlo? Ambot lang sad, no? Because ako sa pagkakaalam ko, the Senate will now be conducting their vote. They'll now be going into a vote sa Senado.
Kay ang schedule manggod, syempre, kami sa House, mag-deliberate mi sa budget. Of course, Senate can also do their own budget deliberations in preparation, no? So na ay choice ang Senate na hulaton ang atong ang matapos kami sa budget deliberations or mag-coincide po sila, no? Magkaroon og simultaneous. Otherwise, kung naay panahon ng Senate, I think pwede po nila i-calendar ang vote sa RH bill dito sa Senado. So, wala ta kabalo kung unsa ba gyud ang tinuod ani, siyempre basin unya story lang pud na unya i-secretly ana. Pumagi Sal, So, medyo style lang pud na basin. Okay. Congressman Carlo, human nakita ni House Majority Leader Boyet Gonzales nga dili na paigo ang oras, no, sa paghisgot ni gingong RH bill. Gipunting sa mga taga-suporta sa RH bill ang ilang reklamo ngadto kang Presidente Aquino. Pananglitan og maipit ang presidente Congressman Carlo gamiton kanya ang iyang impluwensya aron mapasabalaod kini. Wala ta kabalo, I am not the president. So I don't know. So, hopefully pabayaan na lang niya, no. Pero mo lagi kana, wala ta kabalo kung unsay buhaton sa presidente, ambot gani kung iya nang banggiton sa zona niya. Diba? Wala ta kabalo. You have to wait and see. But hopefully pabayaan na lang yung Senate and the House. Okay. Panahon sa katong kining break sa Kongreso, Congressman Carlo, doon na ba'y mga pangitabo nga doon ay miduol nimo, may hangyo nga suportahan o balibaran ng RH bill? Wala man, inoon. Way magikirot. Wala man. Okay, kining sa ARMM region, ARM region, Congressman Carlo Nograles, ilang ginahuna nga mapagawas po sila og version ba sa ilang RH bill? Sa tanaw nimo gikinahanglan ba gyud nga i-localize na lang ang reproductive health bill? Well, usap pud na sa mga ginabuhat sa proponents sa RH bill, no, na imbis na as a national law, localized na lang, localized version. So pangayo silang suporta sa lain-laing mga lokalidad. And it's really up to the locality kung ilang i-adapt ka na or dili. Ako lang din is, syempre, naay pros and cons ka na. Ang ako lang hangyo lang po, dito sa mga lokalidad na doon ay mga RH bill na version, kinapaunta na respetuhon po nila ang religious freedom, no? Kay, mo lang man ang atong ginababagan, mo nang kontra kaita sa RH bill, is tungod kay, kung atong basahon ang provision sa RH bill, it's not free choice, kay naipagpugos lagi. Pugson ang doktor na maging ani, pugson ang hospital na maging ani, even if it's against the religious beliefs. Diba? So which is unconstitutional. Amo lang din respetuhon natong religious liberties, religious beliefs sa mga tao. Ayaw na butangan og kanang 6 months imprisonment, nga mo butang pamantag penal provisions sa niya na, di ba? So, mo nang atong pugsanay na. So dili na siya free choice. Okay, kining pananglitan og mapugos ang Kongreso ani Congressman Carlo Nograles nga sa pagboto sa RH bill. Unsa may imong walay pagdapig-dapig nga panagna sa dangatan nini ug ngano? Why pagdapig-dapig? Oo. Well, of course bias kayo ta, no. Ako nagtuo ko nga tungod sa mga questionable mga provisions sa RH bill. I hope na dili siya makapasa sa Kongreso. Tungod kay daghan laging questionable na provisions susama niya ng mga imprisonment, di ba? Susama ng pagpugos, susama niya ng kinihan buhatan ka na nanay wala nay pagrespeto sa religious freedom, yun ana. So kung mayingon sila na free choice, dapat okay, free choice ta. Pero wala pug sanay. Mao lang na siya ang atong concern diha. Okay, Sal, sa itong isgutan siguro itong mga pangutana sa itong kabaranggayan, Congressman, no? Unang pangutana dari Congressman na doon na dayo maabot nga gun ban, no, nga introduce sa local government, no? Atol sa kining Kadayawan Festival or during the month of August. Ang pangutana sa katawan kung muyon ka ba daw sa mong laro? Gun ban? Uyon ko sa gun ban. Actually, ginabuhat na ni sa ubang mga lokalidad, no? Ubang mga lokalidad. Actually, gani diha sa Masbate, when they had their festival sa Masbate, naghimo sila og week-long gun ban, no? Nangayo lang sila og memorandum
gikan kang PNP Director General Bartolome o paghatag niya sa memorandum ilang gi-publish o ilang gipaibalo sa tanan. That's why naka-implement sila sa gun ban. Now for the sake of peaceful celebration sa Kadayawan, I would agree na kinahanglan og gun ban. But maulagi na, I think they were already able to get a memorandum gikan kang PNP Director General Bartolome. So ang importante na lamang I think is the proper publication and dissemination sa information para mahimong valid siya. But yeah, of course, suportado ta diya. Okay. Congressman, dungog kaayo nga dunay umabot nga pinakauna ug pinakadakong konsyerto sa Ciudad Davao, no? Ang umabot nga konsyerto sa komedyante nga si Vice Ganda. Nya paghimuon kini diha sa Nograles Sports Dome and Cultural Center diha sulod sa USEP, no? Ug ang mga organizer niini nagdahom nga katong gibarog ninyong Sports Dome sa imong amahan si kanhi Speaker Boy Nograles, dagsaon ug mapuno sa tawo, no, labi na mga 8,000 nga lining kapasidad diha. Unsa may imong ikasulti sa mga balita? Siyempre, nalipay tagdako na gamito na gid ang Sports Dome para sa ina ng klaseng konserto lagi. Actually, nakalitan gani ko nga mo lagi na nanday konserto ng pagkabuhaton diya sa USEP, no? But of course, mapasalamatan ka ita na diya i-held. And I think na after niya na daghan pa ang upcoming mga events, no? So mao man gid na ang tuyo ug tinguha ug mao gid na ang purpose niya na. So I hope na suportahan na siya and I hope na magmalampuso na ang maong event. And I hope suportahan po ng uban pang mga umabot mga events, no? Sa akong nahibaw-an na ay mga sports event na gustong buhaton dito. So at least nagsugod na and I hope tuloy-tuloy na siya. Anyway, ang tuyo ginato ani is makatabang kini sa atong syudad sa Davao, no? Kung naay ng klase mga event, of course that's good for tourism, that's good for the entertainment, that's good for sports, for business, for job generation, everything, no? And hopefully na mga conventions, na mga seminars, na mga laing mga events na diha po i-held. So we're very happy na mao na ito po. Mao pa'y paghuman sa livelihood program nimo diha sa Times Speech sa Congressman Carlo Nograles. Kining beauty care training seminar, daghan mo nangutana ang kinsa ba ang maong idea ni Congressman? Nagsugod kini siya sa atong mga programa sa TESDA na nakita nato. Una man gud, syempre naghahatag ng tag-scholarship program para maka-eskwela sila sa eskwelahan. Kung napansin na mo na dili man tanan makaadto sa eskwelahan, syempre kay dili man tanan doon ay pamasahe, na pamuliti pa, na ay ubang pang mga gastuhon. So, ang gibuhat na mo, gamit ang atong pondo, imbis na sila mo adto sa eskwelahan, atong gidala ang eskwelahan dito sa mga barangay. So, apil na, libre na tanan, no? Naatay trainer, naatay equipment, lalo na to sa barangay mismo, diha sila mag-train. Kunya, human sa training, graduation, after syempre sa graduation na, sila madawat na diploma, na certificate. Then after that, hatap pag yung beauty care kit, no? So, para makasugod na sila sa ilang panginabuyan. So, mao na, ang konsepto nato ani is, at least, human sa atong graduation, human sa training, makatrabaho dahil sila. Makanegosyo dahil sila. Gani, lipay kay ko, kay na ako yung mga nadungog mga reports, gikan po sa mga beneficiaries nato sa livelihood training na nakasugod na sila, gani na usa, naghambog na kumita daw siya ng 7,000 pesos sa usa ka adlaw. Talaga? 7,000 pesos. Sa kana lang hair spa, foot spa, uga manicure, pedicure. Okay, also naman karoon ng house-to-house ng mga... So, mo na importante, ang ginabuhat nila is home service good. Home service, no? Kung diya sa iyang home service, siguro nakachamba yun siya sa kaadlaw, naka 7,000 siya. Take home. Dako, So, di ba, abini mo, manicure, pedicure lamang ka na. Abini mo, foot spa, hair spa lamang ka na. Pero, di ay, dunay dagkong kita di ay. Takot tabang eh. Basta matyaga ka lang, basta pugihan lang yun ka. Mo din yan, trabaho man gud namo is maghatag lang tag oportunidad, maghatag tag
higayon maghatag aning mga beauty care kit, beauty care training, pero ana sa tao, ana sa beneficiary, usaon niya ang paggamit aning iyang kabalo. Mitambog ka sa graduation sa computer training para sa mga differently abled person nga gipasugdahan sa Rotary Club. Kining unsa may imong partisipasyon sa mga programa, Congressman Carlo? Actually, gi-invite ko nila para makita na ko ang ilang programa. Dugay na di ay ni siya nga program sa Rotary. Diya sa Matina. Na maulagi ka na maghatag sila og kining computer training para sa kanang ginatawag na differently abled. So, siyempre gusto sila na makatabang, na makatrabaho sila. Pero wala man kay mga opportunities para sa differently abled. Mao na siya ang need. So, pinagi silang programa, na sila classroom, na sila lecturer, na sila mga computers, gatag sila libreng training para sa differently abled persons. Naka 10 batches na sila, 10 years na sila in operation. So, i-invite ko nila para mag-guest speaker dito, mga ipodog suporta gikan sa among opisina para sa kining mga musunod ng mga batches, mga gusto mag-eskwela diha. So, nag-promise ko and among ginastudyohan karon kung unsaon nato pagtabang diha sa mong eskwelahan, saan nato paghatag og suporta kay siyempre believe kay ko sa ilang programa na nakatabang lagi sila sa mga differently abled na makatrabaho. And of course, siyempre pagkakita nako na gwapo kayong programa, nang kita pugkog paagi unsaon nako pagsuporta. Masig doon nagkapay kapunot Congressman Carlo Nograles kay murag di na maginato kapugan miusos ng tabil sa ato ka programa RAF, no? Kalambuan daratan. Masig doon nagkapay mga mensahe para sa katawan diri sa siyudad sa Davao. Ay daghang kay salamat sa Aldi ug Rafi ug syempre sa atong mga nagtan-aw karon. Salamat kayo sa inyong kanunay na pagsuporta. Of course, balik na punta sa Kongreso, so balik na punta sa atong pagrepresentar kaninyo diha sa kawanan sa Kongreso. And rest assured, kung unsa may mga programa, mga proyekto na pwede natong ihatag, ubo din sa atong distrito, mao ka na ang atong trabahoon. So daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw, labi na sa akong asawa na si Marga, ug sa tulo na akong mga anak na sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kini tanan daghang salamat, maayong adlaw. Okay, sa ato nga mga tigpaminaw karon sa ato mga viewers, pinagi sab ni Rafi Bermejo. Gusto nato pasalamatan Sal, si Jack no, sa atong set ug si Kata Galineto para sa atong makeup. Naday ko'y pahabol Sal, na kay lang. Daghanang nakadiscovery sa kalami sa fried chicken, burger, batsoy ni Paparap das Dumoy ug Balyok. Sulay po ninyo. Nya kay wa naman tayo oras, ikaw naman ta mag goodbye sa atong tigpaminaw. Kini inyo galas kanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat kanyo. Okay, siyempre, ngato nila ni Attorney Joy Burgos, Karin Lamorina. Happy birthday, Bombet Castillo. Happy salamat. Birthday, Daddy. Okay, og maayong adlaw kanyo tanan. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw, pang world-class nga beauty care skills training atong gitanyag sa mga taga Barangay 34. Nagpasalamat ko kay na-appeal ko sa 27 na nag-graduate. Kung makakuan ko ana nga mag-graduate ko karon kay mag-apply ko anang parlor. So, salamat ko kay Congressman Nograles kay naka-apply ko sa iyang beauty care. Ako kayong pagpasalamat kay Congressman Carlo Nograles na nakadawat ko mi og libreng kit na ami magamit nga sa paggupit, manicure, pedicure, foot spa. Nang hinaot kitang daghan pa ang matabangan, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Maayong adlaw, nagatuyok ang medical mission nato diha sa mga barangay. Ang mga balatian dunay tukmang pagtagad gikan sa atong volunteer medical team. Daghang salamat, Congressman Nograles, sa imong paghatag sa mga tambal para sa mga mama o sa mga bata.
Nagpasalamat ko og dako ni Carlo Nograles kay ihatag siya og libre nga tambal sa mga bata. Kung ipabot akong personal nga pasalamat no in behalf sa Barangay Council ug sa katauhan di sa tibuok Barangay Balyok, ang among pasalamat sa iyahang mga programa sa Barangay Balyok diri sa atong legal mission, libre ang tambal, libre ang pagpa-check up. Magpadayon ang atong Oplan Kalusugan program kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K.